Ayon sa Defense Minister ng China, malapit na daw silang mapuno. Sinabi ito sa isang security forum na ginanap sa Singapore. Ayon kay Dong Jun, Defense Minister ng China, matagal na silang nagtitimpi sa mga bansang nanghihimasok at patuloy na panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Ang pagpaparinig ng China ay malinaw na para sa Pilipinas at US na parehong dumalo sa nasabing convention. Patuloy na apektado ang China dahil sa pangamba sa PH-US Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty, MDT, sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na pinirmahan noong 1951 ay mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kasunduan, ang anumang armadong pag-atake sa mga pampublikong sasakyang dagat, sasakyang panghimpapawid o puwersang militar ng alinmang bansa sa rehiyon ng Pasipiko, kasama na ang South China Sea, ay magdudulot ng mutual defense commitments. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ang MDT ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pangakong military aid mula sa US. Sa harap ng patuloy na pag-angkin ng China sa halos buong parte ng South China Sea, ang pagkakaroon ng kasunduang ito ay nagpapatibay sa posisyon ng Pilipinas laban sa mga agresibong hakbang ng China. Bukod dito, ang MDT ay humihikayat ng mas mahigpit na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa aspeto ng depensa at seguridad, kabilang ang mga pinagsamang pagsasanay militar at pagpapalakas ng mga kakayahang pandepensa, tulad na lamang ng naganap na balikatan nitong taon lamang sa Fort Magsaysay, Philippines. Matagal nang hindi magkasundo ang dalawang superpower na bansang China at USA. Dahil sa Mutual Defense Treaty, mas nagpapalubha pa ito sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang presensya ng militar ng USAA sa rehiyon ay madalas na binabatikos ng China bilang isang panghaharas umano. Ayon sa China, ang kooperasyong militar sa pagitan ng US at Pilipinas ay nagdudulot ng destabilization at maaaring makasama sa kanilang mga karapatan sa South China Sea. Ang pagpapakalat ng hindi kompletong video ng Chinese media ng dalawang Pilipino na nanutok ng baril ay isa lamang sa mga hindi patas na pang-aapi at pag-agrabyado ng China. Sa mga nakalipas na taon, limitado lamang ang pasensya ng mga sundalos ng Pilipinas. Ang pagroronda ng Chinese Coast Guard sa teritoryo ng Pilipinas ay malinaw na iligal. Hiniling ng Pilipinas sa China na itigil ang mga aktibidad na ito sumunod sa mga batas na internasyonal at igalang ang 2016 ruling pati na rin ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang isyong ito ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ukol sa mga karapatan sa dagat at teritorial na pag-angkin na nagresulta sa ilang ulit na engkwentro ng mga Coast Guard vessels at mga mangingisda sa rehiyon. Ang mga mangingisda sa Pilipinas, partikular na ang mga nasa Zambales, ay matapang na tumututol sa ipinataw na fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa mga grupo ng mga mangingisda tulad ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o ang Pamalakaya, hindi sila susunod sa ban na ito at patuloy silang mangingisda sa mga katubigan na kinikilala nila bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Joey Marabe, coordinator ng Pamalakaya Zambales, walang karapatan ang sinumang dayuhan na magbawal ng pangingisda sa kanilang sariling teritoryo. Nagpahayag din ng pamahalaan ng Pilipinas ng pagtutol sa unilateral fishing ban na ipinataw ng China at hiniling nito sa Beijing na itigil ang mga ilegal na gawain na lumalabag sa soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Matagal nang nakararanas ng harassment ang mga mangingisdang Pilipino mula sa mga barko ng China sa pinag-aagawang mga katubigan na nagdulot ng malaking pagbagsak sa kanilang kabuhayan. Bilang tugon, nag-organisa ang Pamalakaya ng isang collective fishing expedition sa Zambales kung saan maraming maliliit na bangkang pangisda ang inaasahang lalahok upang ipakita ang kanilang pagtutol sa nasabing fishing ban. Kaya dahil dito, hindi pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos at nagbigay ng matapang na pahayag kaugnay sa pangingisda ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, hindi magpapasindak ang Pilipinas sa harap ng mga banta at agresyon ng China. Iginiit niya
na patuloy niyang ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa mga iligal at mapang-abusong hakbang ng China sa lugar. Sa isang panayam binigyang diin ni Marcos na patuloy niyang susuportahan ang karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at tiniyak na magpapatupad ang pamahalaan ng mga angkop na hakbang upang protektahan ang ating mga teritoryo. Sinabi rin niya na nakikipag-ugnayan siya sa mga kaalyado ng Pilipinas tulad ng Estados Unidos at Japan upang mapalakas ang depensa laban sa mga pagsalakay ng China. Dagdag pa rito, ipinahayag ni Marcos na hindi lamang sa pamamagitan ng mga pahayag kundi pati na rin sa aksyon ay ipapakita ng Pilipinas na hindi ito susuko sa harap ng mga banta at patuloy nitong ipaglalaban ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Ipinahayag pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang pagkabahala at pagtutol sa banta ng China na iditini ang mga banyagang itinuturing nilang trespassers sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ang hakbang na ito ng China ay hindi katanggap-tanggap para sa Pilipinas at tiniyak niya na gagawin ng gobyerno ang lahat ng hakbang upang protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Dagdag pa ni Marcos, hindi siya makikipag-usap tungkol sa mga detalye ng mga operasyon, ngunit malinaw ang posisyon ng Pilipinas laban sa ganitong uri ng aksyon. Inihayag din niya na ang kanilang aksyon ay laging nakabatay sa batas at sa responsibilidad ng Pilipinas bilang miyembro ng komunidad ng mga bansa. Ang regulasyon ng China na ito na magbibigay kapangyarihan sa kanilang Coast Guard na iditine ang mga trespassers. Katwiran pa ng China kanilang tinututulan ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagkakaloob ng karapatan sa Pilipinas sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang Ayungin Shoal. Pinalagan pa ng China ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ungkol sa banta nitong i-detain ang mga trespasser sa South China Sea. Ayon kay Marcos, ang ganitong hakbang ng China ay hindi katanggap-tanggap at labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Giniit ng Department of Foreign Affairs, DFA, ng Pilipinas na ang bagong regulasyon ng China na nagbibigay ng kapangyarihan sa Chinese Coast Guard na detain ang mga dayuhan ng walang paglilitis ay iligal kung ipapatupad sa mga lugar na lampas sa kanilang jurisdiksyon sa South China Sea. Ang katwiran pa ng China na hindi dapat ikabahala ang bagong regulasyon nila na arestuhin ng mga papasok na mga dayuhan sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Sa isang press conference, sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na layon lang ng hakbang na ito na makaroon ang kaayusan sa lugar. Wala rin umanong dapat ikatakot ang mga individual o grupo kung wala naman silang ipapakitang iligal ng paggamit o hakbang. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ginagawang ito ng China tungkol sa fishing ban sa West Philippine Sea? Ikomento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!